Ang first sin na sinid ng Panginoon is daw, ang sabi ng Panginoon, let there be light. Wala akong kausap. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sabi ko, the first sin na sinid ng Diyos is the sin of light. When you read the John chapter 1, 1 to 5, you know, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi nun, the Word was the light and the light of men. Pakinggan niyo ako maigit. There's no light without light. You read your Bible, John chapter 1, 1 to 5. Amen? Is a composition at supporting verse ng Genesis chapter 1. Nakikinig po ba kayo maigit? So the first seed na tinanim ng Lord is the seed of light. Kaya nga, kahit gaano kaganda ang bahay, pag walang ilaw, pangit pa rin. Tama po ba? Nakikinig po ba kayo maigit? Kahit gaano kaganda ang ilaw, kahit gaano kaganda ang bahay, pag walang ilaw, pangit pa rin siya. Amen po ba? Because ang nagpapaganda sa bahay ay ilaw. Amen po ba? Ang word na light sa Genesis chapter 1, verse 2 hanggang 3, ang katumbas ng light is, makinig, wisdom. And the father of all wisdom is Jesus. Ano ang kabaligtaran ng light? Siyempre, darkness. Tama po ba? And the darkness and the father of all darkness, tuwa ka. Nagpapasalamat ka. Tuwa ka, yung walang electric fan, isang linggong, tuwa ka, hindi ka nagreklamo. Tapos nasa madilim ka pa. Walang kandila, walang lampara, pinapapak ka pa ng lamok. Ano yung sarili? Kung anong tinanim ninyo sa inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. So lahat ng ating ginagawa, nagtatanim tayo sa ating sarili. Whether it's good or bad. Pagkaganyan umigay. Huwag nyo every time na gubay ginagawa ka, lihim matulantad, akala mo, saan ka nagtatanim sa sarili mo? Sa sarili mo nagtatanim. Amen? Ang sabi next, ang nagtatanim, sabay-sabay. Ang nagtatanim para sa sarili. Okay, para dito lang nakikinig. Wala pa dito. Lahat po kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Read. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay kaali ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay kaali ng buhay na walang hanggan. Delikado po yan. Amen? Magbigay ako sa inyo short background. Si David po ay malakas. Si Samson ay malakas. Pero tinalo po sila ng laban. Si Samson po ay parang Hercules. Nag-iisa lang siya pero kaya niyang talunin ng 1,000. Amen? Pero ang nagpabagsak sa kanya naman, ang nagtatanim para sa sarili ng laman ay aali ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aali ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Be careful on this. Amen po ba? Kasi ang real saved, makinggan niyo kung maigi, hindi namumuhay sa laman. We are free from the law of sin and death. Ang sabi nun sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you. For you are not under the law but under the grace. Pag ikaw ay under the grace, wala ka na sa ganitong pamumuhay. Amen? Ano sabi sa verse 9? Kaya, 1, 2, 3, go rin. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Verse 10. Kaya nga sa may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gumawa daw po tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen. Lalo sa kapatid natin sa pananampalataya. Kailangan nga po, lalo sa katabi mo. Amen po ba? Okay. Kaya nga, review lang kasi bibilisan ko ito para makapunta ko sa next minuto. I haven't seen anyone grow in faith by complaining. Complaining or murmuring is mortal, makinig, na ayaw ng Diyos. Wala akong nakitang, makinig, wala akong nakitang nag-grow sa faith na reklamador. Wala akong nakita nag-grow sa faith na reklamador. Konting nahirapan lang, ayaw na. Konting ambon lang, ayaw na.
Hindi na makapunta sa church. Hallelujah, praise God. You know? Kung nakasama po kayo doon sa Baguio, ma-awaken ka po talaga ng paglilingkod ay hindi basta-basta. At grabe ang Lord magpalatag ka sa taong mapagpasalamat. Amen? Complaining, close the door of heaven. Sabi ko, every time na ikaw ay nagko-complain, nagsasarado ang pinto ng kalangitan. Pero every time na ikaw ay mapagpasalamat sa maliit sa malaki, ang kalangitan ay bukas. At ang sabi nga ng ating mentor, na si Pastor Wilbert, sa series ng tatlong araw, Open Heaven for Legacy Transfer. Every time mayroong open heaven sa church, sa buhay ng bawat isa, fresh revelation, fresh now word, ang current word. Amen po ba? Amen. Palakpan po natin ang Lord. I hope hindi po tayo nito. Amen po ba? Uy, talaga, hindi kayo nagreklamo? Kahit walang nabili. Salamat po. Lakas nga. Kahit wala nagpapagawa, salamat Lord. Kahit maliit yung sakay ng pasahero, salamat Lord. Kahit hindi tama sa bilihin, sa pagbibili ng mga kulay, salamat Lord. Ganun ba tayo? Kayo nakakalam yan. Alam niyo ba mga kaibigan nyo, hinig ng Lord? Ha? Eh kung baka makapagsalita sa Lord dito, sinungaling! Ito, be careful sa inyong amen. Ano katubas ng amen? So be it. Ano ba katumbas ng amen? Jesus. Because ang pangalan amen is Jesus. Amen? No, parang kunti dadalo na ng amen. Parang dadalo na ng amen. Ha? Life storms are to build our strength. Ano bang mga bagyo po, ano bang mga pinagdadaanan nyo ngayon, pakinggan nyo po ito, life storms are to build our strength. Oh, hallelujah. Praise God. Sino ngayon dumaraan sa bagyo? January pa lang. Akala mo, Pastor, arise and shine. Bakit parang bagyo-bagyo ako ngayon? Ang sabi nga namin, nasabi nga ni Pastor Wilbert, open heaven generation, there's a two side. Oh, nakikinig yung mga ito dito. There's a two side. The one side is the glorious side. Pangalawa is a mysterious side. Hindi po lahat ay maganda. Kaya lang, kinaganda nito, pinapauna lagi ni Lord. Inaalaw ni Lord talaga pinapauna yung mysterious side. Amen po ba? Marunong talaga ang Panginoon. Amen po ba? Tests come to reveal whether we have truly learned. 2026 na po. Magbago na po ikaw. Narinig sabi mo. Magbago ka na. Mag-pray ka naman, kamo. Mag-devotion ka naman. Sige, dali na kasi. Sige, magbago ka na. Puro ka na lang like at saka scroll. Puro ka na lang panonood ng mga wala namang kakwenta-kwenta. Sabi mo ikaw din. Na kasi. Sabi mo ikaw din. Test come to reveal whether I have truly learned. May natutunan po ba kayo sa loob ng, lalo yung mga nakasama ko dito sa loob ng 7 taon na? Mga pioneer na kasama ko dito. Test come. Next. Without knowing your life purpose, you are just experimenting. Nag-experiment ka lang lagi. Ako, ayaw ng Lord ng ganyan. Sabi ko, ayaw ng Lord ng ganyan. Nag-experiment ka lang lagi. Sabay, basa-basa. That the is afraid if he doesn't know a lot about the Bible. He is afraid. When we actually do what we do. Dito po siya takot. Kapag yung alam mo, ginagawa mo. Pero pag hindi, okay, sorry. Okay, kahit pa magpapasay ka dyan, kahit pa mag-iyak ka, pero pag hindi mo ginawa, yung nalalaman mo, there's no power. Because knowledge is power, di ba? Pero hindi pa ako nag-agree doon masyado. Alam mo kung bakit? Knowledge applied is power. Amen? Do you agree? Familiarity is the greatest hindrance of breakthrough and miracle. Yan po pinaka-problem. Pag tayo ay pamilyar na sa pastor, pamilyar sa salita ng Diyos, pamilyar na sa galaw ng yan po ang delikado. Familiarity. Familiar. When your pastor asks, how do you respond? Always respond right. Kumusta yung kayo? Kumusta ang inyong daily devotion? Hello.
Naalala ko lang, nung natuturo si Pastor Jojo, simple lang din ang kanyang pag-assess sa kanyang mga leader. Sabi ni Pastor Jojo, kumustahin mo, bigyan mo ng simple yan. Ang pagsasala sa mga leader, simple lang. Kumustahin mo devotion. Kapag hindi makapag-comply sa devotion, hindi mo siya may lalagay, hindi mo siya may sisend. Ganda sabi ko, isa-isa kami espiritu. Remember who you are in Christ Jesus. Amen? So, napag-usapan na natin ito. Fast track ko na. At alam ko, excited na kayo makinig. Okay? Okay, saan na yun? Okay, sige. Sige lang. At dito na ako nagtapos. Okay. Okay, dito muna tayo. Every word, action, sacrifice, and attitude is a seed. Amen? Nothing you release disappear. It circle back, multiply. If you don't like your harvest, check your seed. Kung ayaw mo yung pininaanin ngayon, tingnan mo kung ano yung tinatanim mo. Amen po ba? Check your seed. Baka yung seed mo ay bulok o hindi na gana. Okay, napag-usapan natin ito nakaraan. Bilisan ko lang po. Okay, hindi pa. At mamaya, napag-usapan natin ito kay Miriam. Tama po ba? Napag-usapan natin ito. Amen. Okay, dito na tayo. Sabay-sabay, basta. So Lord, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. So, ang sabi ng Lord, so, tell them, pakisabihan ng mga taga-Israelite, pakisabihan yung mga yan, mga buong Israelite na yan. No? As surely as I live, declares the Lord, I will do to you that very thing I heard you say. Ganun din, sinasabi sa atin ito ng Lord. Amen. Now, let's start in this verse. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nagyakan. So, pinag-usapan natin nakaraan, yung patungkol kay Miriam, kay Aaron, at kay Moses. Right? At na-delay sila, at ito yung next chapter. At ang next chapter, nalungkot sila dahil at sila nalungkot. Makinig. Nakita nila kung paano gumalaw ang Diyos at kung paano tinamaan si Miriam. At ang nangyari, ito na po next. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Itong ginawa nila po, Anong topic natin? Seed and honoring, right? Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Medyo si Aaron dito natuto na. Sabi ko si Aaron dito natuto na, right? Amen. Tingnan nyo po, nawala na sa eksena si Miriam. Kung titingnan nyo po, si Miriam nag-end ng kanyang hanggang chapter 12 lang. Si Aaron na lang nakasama. Tingnan nyo po, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan, nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Egypto o kaya sa ilang. Okay, take note nyo po yung verse na yan. Kung meron kayong Bible, much better. Ano ang unang nilang sinabi? Mabuti pa. Ang sabi, mabuti pa. Ang sabi niya, mabuti pang mamatay na tayo sa Egypto o kaya sa ilang. Okay? Tandaan nyo po yun. So sabi ko sa inyo, death and life are in the power of your tongue, and those who love each other eat their fruit thereof. Amen. So ang ginagawa po natin nito ay exploratory message. We quote in the verse 1 hanggang sa verse 45. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. Anong sabi nila? At biyagi ng ating mga asawa anak, mabuti pa bumalik na tayo sa Egypto. Ano ang significance sa buhay natin ito? Mabuti pa hindi ako born again. Mamamatay tayo dito, dahil tayo ni born again, lagi wala naman pera, lagi wala naman yung wallet ko. Hello? Nakikinig ko ba kayo maigi? And they begin to, nagreklamo sila. Ang sabi na, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway. Hello? Kaaway at sa lupain pinadalhan sa ating Yahweh at bihagi ng ating mga asawa, mga anak, mabuti pang bumalik na tayo sa Egypto. Egypt means yung dati mong buhay. Yung katumbas ng Egypt. Egypt means, makinig, kung saan ang Lord ginamit si Moses to deliver. Because Egypt means, makinig, pagkabihan. Egypt means pagkaalipin. Okay? Yan ba ang ibig sabihin ng Egypt? So maraming mga manampalataya,
Kapag naalala nila, lalo na nagtuthrowback sa kanilang Facebook, ang mga pinagdaanan nila, dati nasa Palawan ako, dati nasa Rockwell ako, nasa ganito akong lugar. Pero ngayon, wala, nasa ukay na lang ako. Ganyan po ba kayo may verse 4. Nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader. Ayaw nila sa pangunguna ni Moises. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. So, babalik na lang tayo. Sabi niya, sige, bumili tayo ng isang leader. Nag-usap-usap, example, si Alison at saka si Inton. Ha? Nag-usap-usap. Amen po ba? Ano ginawa nila? Sina Moses at Aaron, makinig, ay nagpatira pa. Ano? Na nakita ng buong bayan. So, tingnan niyo po yung mga isang puso. Sabi ko isang puso sa text na yan. Si Moses at Aaron ay nagpatira pa at nakita ng buong bayan. Dahil sa nag-peace, nakita ni Joshua yung pinagdadaanan ng kanyang mga leader. Si Moses at si Aaron, especially Moses. Dahil sa nag-peace, pinunit ni Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepun ang kanilang kasuotan. Because they see their leader. Sa sobrang bigat ng pinagdadaanan, hindi na alam ni Moises at saka ni Aaron kung anong gagawin sa mga taong ito. Okay. Di ba may mga binabible study kayo? Hindi mo na alam kung anong ituturo mo. Hanggang ngayon, di nagbabagong buhay. Kinig ko ba kayo maigit? Pinulit nila kasi nakarinig sila ng reklamo. Why nila pinulit? Sapagkat alam nila mga galit ang Diyos. Alam nila kasi dumano ng ilang chapter. May chapter 11, chapter 12, chapter 14 ito. Alam nila kung gaano ang Diyos kagalit sa mga reklamador. Tingnan niyo po. Ano nangyari? Verse 7, sinabi nila mainam ang lupain. Tinignan namin sagana sa lahat ng bagay. Hello? Kaya nga, pag ikaw ay hindi nakalaya sa dati mong pagkatao, sa dati mong buhay, hanapin mong buhay na ganyan. Mabalik ka. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin. Tama ba? Nagbasta ako. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman at saganang-sagana sa lahat ng bagay. Ang sabi ng dalawa, huwag lamang kayong magimagsik laban sa Kanya. Because ang pagrereklamo is pagrerebelde. Ulitin ko po, ang reklamador is nagrerebelde ka sa Diyos. Na para bang hindi ka kayang provide ng Panginoon. Huwag lamang kayong magimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag kayong matakot sa mga taga roon. Magmadali na. Madali na natin silang matatalo. Sabi nitong dalawa. Diba? Kasama natin si Yahweh at ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya daw sabi? Huwag kayong matakot. Ang unang mortal na kaaway ng Diyos. Kaya nagreklamo ang maraming manampalataya maging sa panahon natin ngayon. Makinig, yung kakainin, dadamitin, na susutin. Hello? Ang sabi ng Lord, kaya huwag kayong matakot. Verse 10, ngunit binantaang babatuin ng mga taong bayan sina Josue at Caleb. Ano ginawa nila Josue at Caleb? Nung nakita nila si Moises at Aaron ay nag-pray, nagpatiripa. Sila namang dalawa, na nakikita nila na mabigat ang sunalin ng kanilang mga leader. Makinig, ang ginawa nito ay sila nakipag-usap sa mga taong yan. Ano ginawa ng mga taong ito na kinakausap ng mga ito? Ngunit binantaang batuin ng mga taong bayan sina Josue at Caleb. Tingnan niyo po ang Diyos. Ang Diyos po hindi papayag na maapi ang kanyang mga lingkod. Tingnan po ang ginawa ng Diyos, ha? Tingnan niyo po ang Panginoon. Sabi, kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng tongtang tipanan. Amen? Ang tagapagtanggol ng nila na Josue at saka Caleb ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Ano na to? Tama ba to? Opo, yan na po, Pastor. Itinanong ni Yahweh kay Moises. Ito na po. Dahil tumayo ng Panginoon, ito bang sabi ng Panginoon. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hamakin ng mga tao ito? Hello?
So every time na tayo ay nagrereklamo, hinahamak ng Diyos. Hindi pa ko may sabi. Scripture. Ito po sa isang natutunan kay Pastor Wilbert. Huwag kayo magtuturo na wala kayong supporting o background verse. Lalo na magpapatibay sa inyong katuruan kapag tuturo. Amen po ba? Ang sabi, itinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hamakin ng mga taong ito? Question mark eh. Ano ba sabi? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ng mga ilang ginawa ko para sa kanila. Saan pa simula? Noong ang Lord, nung sila'y umiiyak, nung sila'y nahihirapan, gusto nilang makalaya, nagpadala ang Lord ng tao, ng man of God. Walang iba kundi si Moises. Pinalaya sila mula sa Egypto, nagpaulan ng Lord ng yelo, ng hallelujah, ng mga salot, at nakalaya sila. Amen po ba? Nagutom sila, nakakain sila, amen. Nauwaw sila, nakainom sila. Tingnan niyo po, they are all well provided. Pero hindi ibig sabihin, pag ikaw ay well provided, malago ka. Alam mo, that time, hindi na kailangan ng power M, ng kuryente. Hindi nila kailangan ng meral at saka water district. Gusto ng tubig, dadaloy. Pagka hindi sila nagtatrabaho. Pero hindi pa rin sapat. Naginig po ba kayo maigit? Kaya sabi ng Lord, hanggang kailan? Tandaan niyo po yung verse na sinabi nila, ha? Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hamakin ng mga tao nito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan, makinig ka kapatid. Kayo na lang nanonood dito, makinig kayo. Pakinggan niyo ito mabuti. Lahat ng nakasaksi na sa himala ng Panginoon, makinig. Pakinggan niyo kung may i-treasure niyo. At sa panahon, dapat na kayo'y nanghihilap, balikan niyo kung anong himala ginawa sa inyo ng Panginoon. Kasi yun ang magpapabalik sa inyo, sa Kanya. Wala akong kausap. Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nila lahat ng mga himalang ginawa ko para kanino? Sa kanila. Eto na, tingnan niyo pang nangyari. Padadalahan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan ng mana. Ano pa daw? At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan sa lahat. So yun ang katupas ng leadership ni Moises. So si Moises is mamataas kaysa sa kanino bang mga prophet that time, even kina Aaron, kasi si Aaron ang naglagay sa kanya si Moises, maging si Miriam. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansa higit na marami kaysa makapangyarihan sa lahat. Sumagot si Moises, tingnan niyo po. Ang sabi ni Moises, sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipto ang gagawin ninyong iyan. Grabe, no? Abang pinaaral ko ito kagabi at isang araw pa. Grabe si Moises. Ano? Nakakausap niyang Lord. Paano kayo pagtatag dito sa panahon natin ngayon? Ang sabi ni Moises, sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipto ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na Israel ay nilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Sabi mo, merong lingkod? Sabi mo, merong lingkod? Ng Diyos na nanamamagitan. Tingnan niyo po mayroon dito. Papagita ko sa inyo. Kaya every time nagkakasala kayo, merong pastor na nagpipray. Walang kausap. At kung ito'y sasabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinagbabayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at sa bayan ito. Sa bayan ito inyong pinapatubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw. Tingnan niyo po ha. At haliging apoy kung gabi. Symbolizing the presence of God po yan. Amen po ba? Kung nilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat, nilipon ninyong Israel sa ilang sapagkat hindi nyo sila kayang dalhin sa lupain yung pinangako ninyo sa kanila. Actually, hindi mo isip mag-ibang-usap, Lord, kung yung gagawin nyo, ito po yung mangyayari. Sasabihin nila, mo. So parang sounds good, lang tingnan natin, parang bagang, uy, nakaisa si Moises. Nakikinig po ba kayo, Mike? Ano next nangyari? Kaya na isinamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Ang alin daw? Si Yahweh ay hindi magaling magalit, mahabagin at handang magpatawad
Alam niyo po ba, ang Lord ay nakikinig din siya sa kanyang lingkod. Kapag nanalangin ng lingkod niya, makinig, nakikinig siya. Tingnan mo, agaw. Ang sabi, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit, hindi niya pinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan, pakinggan niyo, mamagulang. Sabay-sabay nga natin sapagkat hanggang 4th generation. 1 generation composed of 40 years. 2 generation composed of 8 years. So kung hanggang 4th generation yan, 40, 160. So 160 years. So pag ikaw ay mali ang pagtalim mo, kaya I pray in the name of Jesus, pagtalim ka ng tama. Kaya sinabi ko nung nakaraan, inuud ka na, kinain ka ng lupa na, balik ka na sa alikabok, maalim pa rin yung pamilya mo. Sabi ko, magtanim ka ng tama. Amen. Nagpapaalala po ito. Amen? Ang sabi naman nila, ang Diyos natin ay nasa bagong tipan na. Huwag mo ilalagay sa bagong tipan na. Because ang sabi ng Lord sa Hebrews 13, verse 8, I am the God, the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Kung magtatanim ka ng tama. Mga magulang, kung nakikita ng mga anak natin, makinig, mga nanay, mga tatay, kung nakikita ng mga anak natin na tayo reklamador, makinig, nagsuso ka ng rebellious spirit. Kung mali ang bibig mo, mali ang sinasabi mo, nagsuso ka ng demonic spirit. Wala ka usap. Sinisingil niya po. Hello? Ano sabi diyan? Isinasamo ko nga Yahweh. Ano sabi ng lingkod ng Diyos? Patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng ginawa mula ng sila'y ilabas niya sa Ehipto sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Palapakan po natin ang Lord. Amen. Sabi, nag-remind talaga si Moses sa Diyos. Amen. Hindi niya po kinukontra ang Diyos dyan. Kasi yan din po ang nature ng Diyos. Sabi ko, one side. Yan po isang nature ng Diyos. Amen? Isang side. Benefit ba sa inyo to? Walang kausap. Benefit sa inyo to? Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, Moises, hindi po ako magyayamang. Kaya mamalikot ng Diyos pag nag-pray para sa iyo, makinig. Nakikinig po ang Lord. Pakinggan niyo po yan. Pakinggan niyo po. Kaya pag ang pastor, hindi ka pinag-pray, walang grace yun. Wala kang grace. Ayan o. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Oh, hallelujah. Imaginin mo kung walang man of God, patay na, ubos na kagad yung kwentiran. Kung walang lingkod ng Diyos, walang pinili ang Diyos na mamagitan para sa kanila, patay na. Pero merong Moises eh. Amen? Sabi mo sa katabi, uy, kaya ka pala buhay. Kaya ka pala pinagpapala. Kaya ka pala pinagpatawad ng Lord. Kasi mayroong likod ng Diyos. Wala ko kausap. Hindi ka magbubuhat sa bangko kasi naisulat po talaga yan. Amen po ba? Kaya tingin, Pastor, kaya kawawa ang isang malampalataya na walang nagpapastor sa kanya. At pagkinig, kawawa din ang pastor na walang nagpapastor sa kanya. Kaya nung kami doon, I behave as a son. I behave as a mentee. Gikinig lang talaga ako doon. Amen po ba? Ang sabi niya, sinasabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ito pang kamyo ng Lord po. Makinig. Okay, pinapatawad ko na sila. Pero pakinggan nyo maigi, ang Lord ay nagpapatawad din doon. Pero ang consequence, there's always consequence. Walang kausap. Sabi ko, ang Lord ay nagpapatawad. Pero may consequence. Tuloy ba natin? Okay. Kaya nga, be careful sa inyong ginagawa. Anong consequence? Ugulit! Sabi ng Lord, ha? Ugulit. Ito ang tandaan mo, Moses. Tingnan mo, cambio. Walang kausap. Tingnan nyo, kasi sanay kayo manood ng Batang Quiapo. Ano pa pinapanood nyo? Encantadia. Ha? Ngunit itong tandaan mo, hanggang ako'y buhay,
at nalulukuban ang aking kalulatian ng buong mundo. Ang problema nga, sabi ko, hindi ka mamatay. Amen. Ayun, malaking problema dyan, Kuya Aris. Isa man sa mga nakakita ng mga himala, ibig sabihin yung 1 million na ito. Makinig. In-address ng Lord. Ito yung mangyari sa kanila. Tignan mo, ha? Isa man sa mga nakakita ng mga himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupain ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Yes, pinapatawad ko sila. Pero ang ibig sabihin ng Lord, dito sila mamamatay lahat sa ilang. Wala talaga nakapasok. Nakapawat doon, dito natin. Paulit-ulit nila akong sinusubok. At ano ba? At hindi nila ako sinusunod. Galit na galit ako. Paulit-ulit nila sila, ako sinusubok nila ako. At ang sabi dyan, sabay-sabay nyo kayo magbasa ka. 1, 2, 3, go read. Ang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupain ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Ano sabi? Paulit-ulit na akong sinusubok at hindi na ako sinusunod. Ano sabi? Hindi nila ako sinusunod. Eh, paano sinabi hindi ako sinusunod? Eh, di ba nagreklamo naman ang mga tao kay Moises at saka kay Aaron? Pero yung dating pala, yung pagreklamo mo sa likod ng Diyos, kay Lord ka nagreklamo? Next. Maganda yun. Ngunit si Caleb, tingnan niyo pa, ano mo nagpapagaan kay Lord? Kahit pa paano sa loob ng 1 milyong yun, merong mga 2-3. At saka buang ka ni Caleb. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiba sa kanila. Sumusunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya't makakapasok siya sa lupain niyon, sabay-sabay, pati ang kanyang mga angkan. Makinig, si Caleb lang po ito. Dahil si Caleb ay naging masunurin, wala na si Caleb, makinig. Inani ng kanyang mga kapapuan. Ang kausap. Kaya bakit ko po ito tinuturo sa inyo? Pag ikaw na nandito, hindi mo ginawa yung tama sa biyaya ng Lord. Ang Lord, pagka nag-desire tayo, yung by grace ng Lord upang magawa natin ang tama. Amen po ba? Ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. 25. Kaya bukas, pagpatuloy kayo sa paglalakbay. Sige na, patuloy na kayo sa paglalakbay. Ano sabi? Patungong dagat na pula, the Red Sea. Lumigid kayo sa ilang sapagkat ang mga Moreo at Galileo ay nasa kapatagan. So ito yung time, yung journey nila, naglalakbay sila. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita. So mula verse 1, verse 2, hanggang verse 27, hanggang sa pinatawad sila, nung sila pinatawad na, reklamo pa rin, pagbiruin mo, isang chapter, halos mahuubos ang buhok ni Moises. Ay, tingnan niyo po, sabi ng Lord, hanggang ngayon patuloy pa rin sila, patuloy pa rin mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Tama? Hello. Kaya tanong ko kanina, sino natutuwa sa inyo rito pagka isang linggong walang ilaw, walang ilaw, malamok, madilim, wala man ang kandila, tapos nagpe-praise the Lord ka pa rin? Sige nga. Kanina malakas ang amen, parang wala na amen. Ha? Hello. Sino sa Bible na nalalaman ninyo, kahit nakatalikala na sila, ginamit nilang opportunity? Madilim po ang kulungan sa ibang sa time nila Paul and Silas. Ang kulungan po sa kanila, makinig parang letter L. Ito ay pantay, tapos huhukay pababa, tapos sasampak sila sa loob. Tapos nakatalikala pala. Sobrang dilim po yun. Pero ginamit nila yung kadilimang yung opportunity to worship God. At yung kadilimang yun, makinig, ay naging susit para yung kapitan na yun ay makakilala kay Lord. At doon nakalagay, me and my household will be saved. Acts 16:31. Ganun yun lang. Yung totoo lang, yung totoo. Yung totoo ba kayo? Ha? Uy, ang bilis. Kagatang na po, kasarap. Meron ba ano? Ha? Pansinin niyo sarili niyo kayo. Makinig, dahil hindi sanay. Makinig, dahil hindi sanay. Makinig. Ay, napakainit, punta mo na tayo SM. You know? Nabuhay talaga tayo yan sa biyaya ng Lord. Samantalang panahon ni Jesus, pakinggan niyo kung maigi. Natutulog na Jesus, walang ulan ng ulan niya, bato.
Ikaw, ganda pa ng unan mo, may pilo ka pa. Ano naman klaseng pilo yan? Ha? Tama po ba? Nakikinig ko ba kayo? Ano? Hanggang ngayon, patuloy pa rin naman sa narita ng pagreklamo laban sa akin, kailan pa ba sila tatahimik? Sino sa inyo dito, isang linggo, puro tuyo, nagpapasalamat ka, hallelujah, praise God. Ha? Di ba? Sino ang magpapasalamat sa iyo? Ang iba din nakain ng tuyo kasi sabi sa akin, namamaga daw yung labi mo. Kissable lips. May kilala ko dito eh. Pastor, di ako kasi, no? Wala akong pinakalanan na. Sabi, Pastor, di ako nakain ng tuyo. Bakit? Namamaga yung labi ko. Grabe. Ito sabi ng Lord, tingnan nyo ha. So sabi ko, pansinin nyo, yung verse 1 and 2, ay nakita nyo kung ano sinabi nila. Ito, tinignan din ng Lord. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinakasabi ko. Pakinggan nyo. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ang alin? Ang mamatay sa ilang? Mangyayari. Ang alin? Ang mabihag? Mangyayari. Sabi niya, kung ano ang sinasabi mo, ha? Sinasabi ninyo, papangyarihin ko. Yun ang gawin nila yun. You know? Di ba? Meron sa bahay na yun. Di ba meron mga tao, lalo na doon pa man ang palataya, siguro kahit iba, pag mababaw pa kay Lord, ganitong declaration. Ano? PI na buhay nito. Impyerno buhay nito. Impyerno talaga. Pero nakikinig ko ba kayo? Mga estudyante, gusto ko kayo tulungan, din kay pastor. Kapag nahihirapan sa school, Lord, you are my wisdom. Pray. Kaysa magreklamo. Lord, enlarge the capacity of my mind, my heart, to fully understand ang tinuturo ng aming teacher. Di ba? Eh di yung, mamumumpya ka pa, patay. Kaya yung mga anak mo, kumpyaro lahat. Kasi wala akong kausap. Tandaan nyo, kung ano daw yung narinig. Kung anong narinig, makinig. Kung anong narinig. Amen? Amen. Ang sabi na, mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga mga kabilang, sa census, sa mga tuwid, ay inyong ang inyong mula sa 20 taon pataas, isa man ay walang makarating sa lupain ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jepun at Joshua na anak ni Nun. Amen. Sabi, ang makarating lamang doon ay inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Makinig, hindi sana mangyayari ito eh. Makinig, hindi mangyayari. Ang nagpabihag sa kanila, makinig, mga magulang. Paano natin dadalhin sa buhay natin spiritual? Makinig, habang malakas ka pa, habang naglilingkod ka pa, Paul and Richard, meron kayo ng buhay sa inyong anak. At nagtakay mo. Di ba? Pag nakita nyo ba, di ba parang ganito, wala ka ng pinagkaiba. Lahi ka lang yung ina. Ay nako, papihira pag gano'n lagi. Napasin niyo po ba? Kinikars mo yung anak mo eh. Walang kausap. Tapos kinukumpara mo pa. Mabuti pa siya. Ito, ganyan-ganyan. Oh, tingnan mo. Ako'y buti nakalaya ako doon. Ano, pinalaya ako ng Panginoon doon. Kasi gano'n yung declaration sa akin before ng mga ng mga demonyita kong mga tita. Sabi pa sa akin pag nakikita ko, wala ka nang mapupuntahan. Mamamatay ka dyan sa pag-ibig. Ano? Mabuti talaga, Lord. Ginawag talaga ako ng Panginoon. Inimin mo ba? Kasi katakot-takot na sumpa. Ang Diyos sasabi sa akin. Lahat sila yung mga honor student. Ikaw, naging 75. Ano? Pagdating ready lahat ng 76 ay nag-artistang iba yung nagpastor. Diba? Lagi ka Lord, kasi kinukumpara ka. Ano? Pati yung pagsusulat mo, ang pangit ng writing mo. Kaki mo pagsusulat lahat. Ano? Makinig. Pakinggan nyo, magulang, unang-una ko sa inyo tinadres. Magtalim ka ng tama. Yes. Kaya lang hindi mo magagawa ito pag hindi ka nag-grow kay Lord. Amen. Na paano ka mag-grow kay Lord? Kailangan merong nag-disciple sa iyo, merong nagme-mentor sa iyo. Amen. Kaya pag ang magulang walang alam ang anak.
Pag walang alam anak, walang alam mga apo, walang kausap. Amen? Ganun din sa church. Ako mismo unang pastor ang dapat marunong umupo. Bago umupo ang aking mga leader, ang aking mga pastor staff, ako muna marunong makinig, marunong sumunod. And it costs me to pay the price. Grabe. Hindi lang pagod, kundi pati pira. Oh, walang kausap. Pati pira. Alam mo, mag-glory be to God, sa Diyos po ang kapunan. Umuwi ako. Wala naman ang wallet ko eh. Glory be to God. Praise the Lord. Oh, totoo lang. Because gusto ko magtanim ng tama. At naunawag ito habang maga. Amen po ba? Ito matindi bukas, meron rin kami bagan. 4,000. Praise the Lord. 4,000 kami yung bagan. Alam mo bakit? Hindi ako pwede gumindi. Birthday ni tatay. Mentor, Pastor Wilbert. Birthday niya po. Kaya nga 2 araw kami sa park ko. Himatayin kayo pag ano. Kung papainalin mo lang na sarili mo. Hello? Kaya pag nag-record ang mentor, nako. Eh lalo na ngayon, dadaan sila dito. Eh taga rito ako sa Pablo Tapos kabila lang yung park ko. Sasabihin din ka mo magtanong. Makinig. Tingin kayo sa akin, ha? Magulang. Makinig. Magtanim mo tama. Magtanim mo tama. At kung nakapagtanim din na hindi kaya, bunutin mo. Bunutin mo. Huwag na, hindi na mabubunot ka. Bunutin mo. Iwasan ninyo magsalita ng salitang kanto na kakaiba. Kahit pangit yung nangyayari kay Inton. Lagi maganda pa rin si Inton ay makapagtapos ng pag-aaral. Kahit yung nakikita mo opposite, magulo ang kanyang buhay, ako bilang kanyang pastor. Ito ay isa sa mga anak ko sa panagpalataya. No? Nagdideklara ko si Inton ay makapagtapos ng pag-aaral. Amen? Maghilak makapagtapos ng pag-aaral. Ganun kay. Ang desire ko bilang pastor nyo, makapagtapos kayo ng pag-aaral, I release that grace na lahat kayo magiging professional. Hindi ko makipagigit. Kaya lang huwag kang makipag-disconnect. Nag-release nga ang pastor mo sa pag-aaral. Yun naman naging sanhin, kaya di ka makapunta sa mga discipleship. Yun ang problem. Alam nyo, kung napakinggan nyo si Pastor Arnel, na yan si Pauline at saka ano, wala pa siguro sila sa kanilingking na pinagdaanan ni Pastor Arnel. Pero mga professional po sila ngayon. Binabantayan ng kanyang tatay na paralyzed na, grabe, binubuhat niya, pabalik-balik siya, ano. Pero ngayon, Pastor, pinagpala po sila ng Lord. Amen? Hindi po ba kayo maigi? Maganda itong ganito, may pattern tayo sinusundan. Amen po ba? Kaya pag may nagdiklara sa inyo ngayon ng mga ganun mga magulang nyo, huwag nyo tanggapin. Huwag kang aay kung yan, ang magulang hindi pa man palataya, huwag nyo tanggapin. At huwag nyo namang i-curse ang magulang. Huwag nyo i-curse yung magulang nyo, ipag-pray yung magulang nyo ma-born again. Kasi pag di pa talaga nila ito alam, pero maniwala kapag ikay lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, hindi ka basta tatablan ng sumpa. Pero ikaw na nakakaalam ng ganito, tapos sinasabi ka, makinig, sa'yo ko nang balik. Tuloy ko pa ba? Are you listening? 33. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy dahil sa ginawa ng magulang. Dahil sa declaration ng mga magulang. Ang mga anak nyo ay palaboy-laboy. Saan daw? Rito sa loob ng 40 taon na supposed to be 11 to 40 days lang. Hanggang hindi kayo namamatay lahat. Grabe ang tindi. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Yan. Pakinig kayo. Kaya nga, hindi totoo yung kaya nga tayo, pagka tayo nagpapatanggap, pagka tayo nagpipray, pinapatanggap muna natin kay Lord. At pinuputol natin yung sumpa na minana ng pamilya. Wala pa usap. Hindi ko lang makot yung sinabi ni Pastor Wilbert mga anak yung sabi niya doon. Basta mayroon tayong mga bayani, hindi ko pa alam kung pangalan na, Luna ba o sabi niya, mas maganda pang maging mapapunta sa kamay ng mga Pilipino na impyerno. Tama? Hindi ko naman po, pero papanorin ko ulit. Yan na. Papanorin ko kasi ayaw ko magkamali. Pero ang ganda ng prophetic na pinag-usapan namin. Amen po ba? 34. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo. Grabe.
Sobrang intense ang galit. Kaya pakinggan niyo kung maigi. Pag ang Lord ay nagalit, walang prayer mo ang pwedeng magpahinto. Amen? Walang prayer mo, kahit pag tumipa ka dyan, wala. Kasi nakadeklara, ang sabi, 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking poon sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito, at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito. Again, saan daw? Amen. Next, ano sabi? At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel. Amen? Kasi merong mga espiya. Ilang espiya sa Bible? Sino nang bumasa ng Bible ito? Ilang spy meron? Ha? Ilan? 12. Ilan yung pangit doon? Ang pangit doon. Ilan yung nakakatakot na ano? Yung nakatakot na report? 10. 10. Ilan yung positive lang? 2. Sino-sino ito? Si Joshua at si Caleb. At least paano meron nagbabasa ng 1%? Ay nilipol ni Yahweh sa loob ng pamamagitan ng salot, ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga salita, sila'y nag-iyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol, sinabi nila, papunta na kami sa lupain, sinabi ni Yahweh, tinanggap namin kami nagkasala. Ngunit sinabi ni Moises, bakit ninyo siniway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginawa ninyo yan? Huwag na kayong tumuloy. Nagbigay ng pabala na, pero matigas pa rin ang ulo nila. Ano? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan. Dino? Yahweh. Ang mga Amalekita ng Cananeo ay naroon sa papunta ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay sapagkat siya tinakwin ninyo. So ang pagreklamo, tingin, ay pagtatakwin sa Diyos. Ulitin ko po, ang pagiging reklamador ay pagtatakwil sa Diyos. Di ba may sabi, may reference po tayo yan. Sa mga asawa, kahit malaki ang pagsusulit, kahit maliit, always praise God, always be thankful. Kahit sakto-sakto, pag binawas mo yung tithes, Lord, salamat, ano ba? Lord, kahit maliit, nakapagbigay kami sa iyo. Walang kausap. Hindi yung pag dumating yung sahod, mag-aaway pa. Unahin muna natin ito. In-encourage kita, unahin mo si Lord. Hello? Nakikinig po ba kayo maigi? Ang sabi? Ang mga Amalekita at Cananeo ay naroon sa papuntang tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh. Dahil tinakwin. Ngunit, nagpatuloy pa rin sila. Di na nakinig. Kaya yung mga reklamador, hindi nakikinig. Walang kausap. Yung paglakad, dapat may dalawa. Given na po rin sila kahit wala sa kanilang kabal ng tipan. At hindi nila kasama sino? Si Moises. Hindi na kasama si Moises. 45. Sinalakay na sila ng mga Amalekita at mga Cananeo na nalirahan sa kabuluran. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang Horma. If walang grace, matatalo ka. If walang grace na nililis sa iyo, ikaw tatagumpay sa buhay. Amen. Alam nyo, habang nagpapatotoo ang mga kuya, pinatayo po kami no? Ako po yung pinakabata eh. Age 40, pababa, ng mga ako po yung pinakabata, lahat po sila yung mga 50 na pataas. Ako po yung pinakabunso, kami mag-asawa, Glory be to God. At nakita ko po, kahit matatanda na po sila, may minimentor si Pastor Wilbert, mas matanda pa kayo sa kanya, pero they behave kasi isa. Ang ibig ko sabihin, alam na po ulit na Micah, kung paano sila pinastor ng Lord. Amen. Sa pagsunod nila, sa principle. And sabi ko, Lord, kasunod na ako. Amen. Ang iba na nalangin, alam mo yung papapremyo doon na nalangin ng mga iPhone 17, 5 tablet, at saka grabe papremyo nila doon. Amen po ba? Pero ako yung mapaupo lang ako doon sa partner. Amen. Amen? At nakita mo na pag wala kang bitterness,
Hello, makikita pa mula kang bitterness. Ang iba kasi na, uy, iPhone 17. 94,000 yun ah. Nalalangin na yung iba. Ako po, glory to God, glory to God. Yung lahat na nakatanggap, ang saya ko kasi nakatanggap sila. Amen. Amen po ba? Pero kung may bitterness sa akin, wala pa usap. Amen po ba? And I do believe kasunod na ako. Amen. Amen. Ano? Kung titignan mo lang, lahat sila nakakotse. Nakakotse sila eh. Ang ganda naman kotse. Ako, yung faith ko ngayon ay, Lord, kasunod na ako. Alam mo kung bakit? Learn to kill yourself daily. Amen. Araw-araw dapat patayin mo yung sarili mo. Saan? Sa inggit? Sa insecurity? Ha? Patayin mo yung sarili mo. Hello? At magkaroon ka ng confidence na Lord kasunod na ako. Gusto nyo na magkaroon kayo ng bahay? Keep positive. Amen. Gusto nyo magkaroon kayo sa lupa? Yan po, start ko na po talaga. Nag-accelerate ako sa panampalataya. Lord, kakaroon kami ng sariling bahay, sariling lupa, sariling sasakyan, sariling building ng church. Wala akong kausap niya. Yan ba pinag-usapan natin ngayon? Kaya malakas ang loob ko. Sabi ng Panginoon, sani anak, kung ano ang lagi mong sinasabi at kung ano ang lagi mong pinag-agrihan, papangyarihin mo. Hindi pa kami sa akin. Amen po ba? So, dito po tayo. Meron na lang ako 80 minutes. The law of honor na tayo. Amen po ba? Amen. So, the law of sin. So, ito, the law of honor. Or honoring. What you dishonor, pakinggan, cannot bless you. What you dishonor cannot bless you. Yung hindi mo, cannot bless you. Whether it's pastor, amen po ba, I cannot bless you. If you dishonor me, sorry sa word, I cannot bless you. Tingnan niyo po. Iba po yung pagbe-bless ng pastor pagka mayroong honoring with substance. Ang pag-bless ng pastor pagka may honoring with substance, in the name of Jesus, i-bless ka ng Lord. Tama? Amen po ba? Pero pagka walang substance, honor, not just money, pag walang paggalang, makinig. God bless you. Yung dating? Di ba? Ha? Alam mo, ano siya si Micah? Pagka nag-honoring po kami kay Glory be to God, kay Pastor Wilbert, si Micah nga medyo napapatawa. Ang reply lang sa amin, thanks. Tapos pa nga hindi po yung mag-reply, hindi mag-reply ng mahaba. Amin po ba? But I see the sustaining grace sa buhay namin. Amen. The law of honor, what you dishonor cannot bless you. Tanda niyo yan. Hello? In 1 Samuel, nakikita po natin ito. Therefore, the Lord, the God of Israel declares, I promise that the members of your family would minister before me. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be, nakasinga will be, disdained. Scripture. Honor open the doors that prayer alone cannot. Bago ko makalimutan, ang honoring ay mas mataas sa obedience. Tingin, pastor. Because pwede kang sumunod, Maui, na walang pag-honor. Sumunod ka dahil takot ka, baka abutan ka ng schedule mo sa pagpapayag sa opisina. Sumunod ka. Tama? Kaya yung honoring mas mataas kaysa sa pagsunod. Kaysa sa obedience. Yes, obedience is the highest form of worship. Pero may mas mataas kaysa sa obedience, honoring. The moment you don't honor, you don't obey. Paano ko nalalaman bilang pastor mo? Makinig. Nawala yung pagsunod mo. Una, wala ka ng honor. Wala akong kausap. Pag wala ang honoring, walang pagsunod. Ulitin ko agad, pwede ka kasing sumunod na natatakot ka. Makinig. Pero pag sinabi mong ino-honor, mahal mong tao ito. Yung honor kasi paggalang. Natin po ba kayo? Honor opens
door that prayer alone cannot. 2, dishonor closed door that fasting cannot open. Even mag-fasting ka, makinig, hindi magbubukas. Because hindi ka marunong mag-honor. Hello, purihin ng Panginoon. Nakikinig mo ba kayo maigi? Honor is a spiritual elevator. Nagtatranscend na. It's a spiritual elevator. In 2 King, makikita po natin yan, sa isang araw ko na yan, ituro sa inyo. At i-skip ko lang po yan ngayon. Okay? Kaya pa sabi ni Micah, okay, ito na yun. Sabi mo, honor. Honor. No, anong klaseng honor dapat meron tayo? Sabay-sabay. Basa, ano sabi? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Okay, pakinggan nyo maigi. So, ang real honoring, makinig, may dala ka. Amen? Kasi ay sa kingdom structure, hindi ka pwedeng pumunta sa king na wala kang dala. Hello? Nakinig ko ba kayo maigi? Amen. Makinig. Kasi, lalo na sa mga king, pag wala kang dala, makinig, kalapastanganan yun. So, lagi kang may dala because the moment na may dala ka, signify, makinig, you honor the king. Amen. Honor the Lord with your wealth and the first fruit. Kaya pinag-usapan natin, nakaraan first fruit. Right? Tagalogin nga natin, parangalan mo ang Panginoong sa pamamagitan ng So, ang honor, ang pagpaparangal means honoring, right? So, ang pagpaparangal, mas mataas din sa pagpapasunod. Amen. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanyang mga unang bunga ng inyong mga ani. Kapag ginawa mo ito sabay-sabay, mapupuno ng ani ang iyong bodega. At aapaw ang inuman ng iyong mga sisipan. Amen? Oh, sino gusto niyan? Oh, honoring first. The power of honoring God and parents in the spirit and biologically a pathway to blessing. Kahapon, na-confirm ito. Last teaching ni Pastor o second ni Pastor Wilbert. Minsan, madali sa atin magbigay sa kapwa natin manampalataya. But when it comes sa mga magulang natin, makinig, para magkamangirap natin mag-release ng pera. At ako mismo ay kinakausap ng Lord habang nagsasalita siya. Alam mo, anak, gusto mo pagpalain ka lalo ng Lord? Ha? Kasi nakikita namin ito sa mentor namin eh. Pinapatotoo niya, pag dumating ang kanyang tithes, at si Pastor Malunga daw po ang nagbibigay. Nagbibigay po siya sa kanyang magulang, at nagbibigay siya sa kanyang senior pastor po. Ang problem sa atin, makinig, hindi pastor, huwag kayong magalit na, huwag kayong ma-open. Kung ma-open kayo, salamat. Amen. Madali sa inyo magbigay sa akin. Pero ang tanong ko, ganun din ba kadali sa inyo magbigay sa magulang nyo? Madali sa inyo magbigay sa akin ng damit, ganun ba kayo magkadali magbigay sa magulang nyo? Ang sabi doon sa Ephesians chapter 6, honor your mother and father, and you will have long life. Amen. Tama? Kaya nga magkasama ito. Yes, totoo, sa unang Timoteo chapter 5 verse 17, double honor ang may bibigay mo doon sa man of God kasi ang inaano mo sa spiritual. Totoo, hindi ka kaya iligtas ng magulang mo. Amen? But makinig kayo maigi, there's always a principle ng pagpapala dapat makita. Wala akong kausap ko. Ang ibig kong sabihin, kung kaya mo magbigay ng 10%, makinig, binabalansi ko po ito. Makinig, direct sa pastor. Bakit hindi mo kaya magbigay ng 10% direct sa magulang mo? Wala akong kausap. Huwag niyo po ito kakalimutan. Gusto niyo po kayong pagpalain ng Panginoon? Ha? Makinig, lalo yung mga kabataan hindi pa nakapagtapos, itong gagawin nyo. Sabi ko itong gagawin nyo. Amen po ba?
Dapat meron, makinig. Kasi alam mo, hindi pa ganyan si Pastor Wilbert. Sabi niya, pinapractice niya na. Lagi po niya nakaset aside yung para sa magulang niya. Hanggang sa namatay yung kanyang mga magulang. Ba't ko po siya sabi ito sa inyo? Magandang pattern kasi ito. Susuka ng tama. Lalo na pag kayo mga magulang niyo, hindi na kaya magtrabaho, kanino sinaasa? Ang kausap. The power of honoring God and parents in the spirit and the biologically a pathway to blessing. Honoring God. Amen? Your value of honor is measured by your obedience to God's word, promptings, instruction, and leadings. Yan. Skip na natin ito kasi dishonor to God is revealed when we fail to fulfill our vows, neglect His commandment, or withhold what He asks of us. Hello, ladies and gentlemen. Kaya ako yung namamanik sa inyo. Ano? Hindi dapat ito pagtalunan ng mag-asawa. Hindi dapat pagtalunan ng mag-asawa. Lalo na pag minsan lamang na hihingi sa iyo, pamilya mo. Ako nga ngayon, I pray, nahilig na aking asawa. Pray talaga ako na hanggat maaari, kahit hindi nang hihingi yung magulang mo, bigyan mo. Kasi sa totoo lang, kahit kung tayo bata, kahit hindi pa tayo humingi, binibigay sa atin ng magulang natin. Wala akong makapusap. Hindi pa tayo may Ang masakit po na katotohanan ay ito. Nagbibigay lang tayo sa mga magulang natin dahil ang reason natin meron na tayong pamilya. Makinig. Pero alam mo ba sila? Nung tayo maliliit, hindi nila tayo kayang isip. At nakita ko po ngayon, ang daming makabataan, at hindi lang makabataan, may ilang mga manampalataya. Ilang mga manampalataya na walang pakialam sa magulang nila. At ayaw ko po mapabilang doon. Sabi ko po, ayaw ko po mapabilang doon. Sapagkat tinuturuan ako ng Panginoon, tayo ng Panginoon ng tamang prinsipyo. Alam mo kung bakit kay Pastor? Tatanda ka rin. Sabi ko, tatanda ka rin. Nagilig ko ba kayo maigi? Maureen and Alison, lagaan niyo mapagulang mo. No, kausap. Ito yung church na nagtuturo ko hindi one-sided. Tuturo pa ako dito ng both side. Amen. Lahat ay nakikinabang. Amen po ba? Nagilig ko ba kayo maigi? Biruin mo, ikaw lagi mo ulam, lechon. Kakapunta kasi pati mga lugar, magulang mo. Purihin ang Panginoon. Manghihingi pa ng sabaw. Sampal sa iyo yun, pagiging mo ng palataya. Sabi ko na kayo, sampal sa iyo. At sa akin, bilang isang pastor, kung ako pa rin. Hindi mo ba kayo mahilig? Hello, wala akong kausap. Dishonor to God is revealed when we fail to fulfill our vows. Neglect. Klaro po ang command ng Lord. Honor your father and your mother. Pastor, parang naman hindi ka honor, wala sa hulog. Di ba? Pastor, wala sa hulog eh. Kahit pa, magulang mo pa rin yan eh. At tandaan mo lagi, hindi kasi silang dito sa daigdig na ito. Kaya nga, di lang po. Kailan po ba? Purihin ang Panginoon. May kakilala akong pastor, malapit na nagkasal, nasa SCP. Ang tatay niya, bahay niya. Ilan ba? Bahay niya. Yung sa likod ng bahay ng tatay niya. May dalawang babae. Pero hindi maparisalis ni pastor. Tatay niya eh. Pero mo pastor, kayo tatay mo may dalawang babae. Sinilap lang mas pasok. Hindi niya mano. Makinig. Hindi ibig sabihin kung si Diyodor, si pastor. Tatay mo eh. Pero hindi niya mapalayas-layas. Tapos yung sa likod niya, makinig, pastor to ha, yung sa likod niya, kapatid niya pa din. So, sa gitna siyang bahay, silang mag-asawa ni pastora, yung sa gilid, ay namumuhay sa ano. Napakahirap, pero
Nakita ko doon, marunong siya mag-honor. Kaya pinagpapala siya ng Lord. Pinagawa niya ng bahay, pinagawa niya ng tulugan, ng magandang ano niya. Alam mo kung bakit ko siya sabi ito sa atin? Huwag niyo ito kakalimutan. Lalo-lalo tayo binakakilala na kayo. Lalo ko ba kayo? When your relationship with the Lord is alive, blessing have no reason to be delayed. Wala, may nakaintindihan. When your relationship with the Lord is aligned, blessing have no reason to be delayed. Ano po? Picture niyo po. Giving reflects honor. Giving reflects honor. Tingin kayo sa akin. Kaya huwag ka rin aasa. Ano yung tatanggap ko pag hindi ka marunong bigay? Huwag kang aasa. Alam mo, sa totoo lang, glory be to God, hindi ako nagpaparinig sa mga kabataan. Mas gusto ko kasama, sa totoo lang, pagka sa mga ganyang malalayong lugar, gusto ko kasama mga kananayan. Ha? Alam mo kung bakit? Alam niyo yung pangailangan ng mga bata. Amen? Focus. O, din, hindi nila yes. Kahit hindi ako magsalita, alam ng mga nanay yung pangailangan. Kasi mas matanda sila sa akin. Walang kausap sa mga. At susunod, prayer ko, 3 bantay, 4 na bantay kung tambang. Okay na bayad kayo. Di ba? Honor the Lord. Nabasa na natin yan. God values the hearts behind the giving more than the mere words from our lips. Our offerings, our times, and our sources demonstrate whether we truly honor Him. Honor brings divine response. Anong divine response? Ha? Ito po. For those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be like steel. Okay? God defends, elevate, and answer the prayer of those honor Him. Lapahan po natin ang Panginoon. Next. Wala na? Okay. Honoring parents. Okay. Okay. Honoring parents. Amen po ba? Honoring your parents is a command, not just decision. Command po yan. With a clear promise. Sa Deuteronomy chapter 5, verse 16. Hindi lang po ito Ephesians chapter 6. Ano sabi? Honor your father and your mother as the Lord your God commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land that your God is giving you. Tagalogin natin, mga makabayan, sabay-sabay. 1, 2, 3, go, read. Igalang ninyo ang inyong mga magulang ayon sa inutos ng Panginoon sa inyo. Upang mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa pagkakilinigay ko sa inyo. tandaan nyo yan. Pag ginalag yun yung mga magulang, ang buhay mo magiging matiwasahin. Okay, mga galit mga magulang na nandito ngayon. Alam nyo, kaya ganyan mga buhay ng mga anak, o kaya mga anak nyo, makinig. Alam nyo na kung bakit. Amen? Hindi po kayo. Buhay na ako kayo. Praise God. Ngayon, salamat at born again ako. Hindi ako nagtuturo ng sarili ko turuan dyan, Biblia. Igalan daw ninyo ang inyong mga magulang ayon sa inuutos ng Panginoon sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal. Kaya kung gusto mo may paikli ang iyong buhay, huwag mong galangin magulang mo. Pero kung gusto mo umapang yung buhay, galangin mo. At gusto mo mapaganda ang buhay sa inarap dito sa lupa, sabi ng Biblia, galangin mo. At nagdedeklara ka ng war. At the moment hindi ka sumusunod, you disconnect to your career phase. At pag disconnect ka career phase, makinig, lalo ka ngayong pasama ng pasama, palayo ng palayo, at piling mo, makinig. Pakinggan niyo ako mga kabataan na nakikinig. At ang piling mo, makinig, pinagkakaisahan ka. Hindi. Kaya ka ganyan because namumuhay ka sa kasalanan. Kaming mga magulang, whether I am spiritual father, makinig, ang goal lamang namin, makinig, ay mapabuti ka. Yan lang naman eh. Ang goal ko kay sa buhay ni Andre, sa lahat ng mga anak ko spiritual, makinig, ay mapabuti sila. Pero the moment, sarili mo pa rin nasusunod, ikaw mismo ang nagipag-disconnect. At pag ikaw ay nagipag-disconnect, makinig, hindi na tumama yung gripo. Makinig, yung daluyan ng tubig, papasukan nyo ng kiting-kiting.
Nakikinig po ba kayo, Mikey? Parang in-example sa nung isang araw, sabi ni Pastor Wilbur, kapag may ground, nagkaroon ng static, di ba sumasabog ni Richard? Tama ba? Maraming ganun sumasabog. Church, pakinggan nyo ito maigi. I love you with the love of the Lord. If ikaw ay naging pag-disconnect, hindi nawala ng pastor mo, hindi nawala ng magulang ikaw. Hanggat nakakapakinig ka pa ng direct na parangaral, direct na instruction, direct na clear na instruction, na may umiyak pa sa iyo, may nagpipray pa sa iyo, may makinig. Ano, magpatuwid ka na, huwag mo kaya, hallelujah, purihin ang Panginoon. Alam mo bang problem ni Saul? Makinig. Ang problem ni Saul, makinig. Dishonoring. Klarong pag-uusap sa kanya ni Samuel. Through God, kinausap si Samuel. Pero mas inibig niya pa yung tao, yung masasabihin ng mga tao. Ang kuman sa kanya, lusubin niyo, huwag kang magtitira. Kaya nga nagtira. Hello? Kaya, tingin sa akin. Kaya ngayon, ako po ay natututo. Kaya ngayon, ayaw kong mag-advise. Makinig, sa meron ng sariling desisyon. Useless. Amen. Makinig, useless. Amen. Kapag magpapakounsel ka sa akin, ibig sabihin, kailangan mo talaga ng tulong. Amen. Huwag ka magpapakounsel sa akin para mag-agree ako sa iyo. Kasi ang magulang ganun. Ang magulang hindi. Tingnan nyo ha, mga anak kayo. Pakinggan nyo kung maigi. Okay na ba? Amen. Okay na ba? Ang mga anak kayo ay ganito. Inak maigi ha? Magpapaalam yan. Ah, ano? Bista! Ang galing talaga! Okay, nakalis na. Malaking problema talaga yan eh. Ha? Eh, ang problem kung may sariling pira. Magiging pa ka na ng pira. Okay, the moment you don't obey, you dishonor God. At paano malalaman you dishonor God? Yung kausap mo ng pastor na leader, pinagtyagaan ka at pinayuhan ka at di ka nakinig, makinig you dishonor God. At ikaw mismo lang kakatok. Kaya ang buhay mo miserable. Miserable ang buhay. Malungkot ang buhay. Kasi di ka nakinig. Ito ang kausap talaga. Kaya gusto nyo, ang buhay ninyo ay tama, ayos, sagana. Ano? Makinig ka. At pag nakinig ka, i-apply mo. Hello, puri ng Panginoon. Amen po ba? Amen. O na ano yung trapakan yung pang Panginoon. Ikaw lang yun. Amen? Regardless of your social economy position, your parents remain your parents. Tandaan nyo lagi. Mga naging professional na, ha? Regardless of social economic position, your parents remain your parents. And respect and submission toward them open doors for God's blessing. Jaja, ha? Huwag mo kami kung gawin kama, ha? Ha? Ito to yan. Tingnan mo ngayon, yung lalo din nakakilala kay Lord, pag lasing na yung anak, binababag yung anak eh. Binababag yung amay. Di ba? Pag lasing na, gulpi yung ama, pambihira. Talaga naman. Ano? Kaya pag ikaw ay nakakakita na gano'n, nakakapangatan ng laman eh. Alam mo kung bakit? Tingin sa akin mga magulang, pag hindi mo pinalaki ng tama ito, na walang pagkatakot sa banal sa Diyos, makinig, ikaw ang tatamaan. Wala akong kausap. Ikaw ang tatamaan. Kaya sa mag-asawa, malaking role ng babae sa pagpapalaki. Wala akong kausap. Ang tamaan ay matamaan. Minsan kakampi ng anak yung nanay. Maging kaaway yung tatay. Hindi dapat ganoon. Dapat kayo magkakampi. Walang kausap. Ang mag-asawa ang dapat magkakampi. Ang nanay hindi mo dapat kakampi ang anak mo. Kapag kinakastigo ng ama, huwag mo kakampihan. Wala akong kausap. Yan ang malaking problem eh. Kaya hindi din ako believe yung magulang din na mamalo. Kaya anak mo pasaway. Ako salamat kayo, nagpura ko palo. Balik dito yung mga palakapay.
Ngayon, pumalaw ka, kaso ang abot mo. Sa demonyo talaga, no? Di mo pinagagawa nila? Nakikinig ba kayo? Nung time namin, ayan, galing si Brother Atan. Ako, pag tinawag ako sa pangalan ko, okay lang. Pero pag pumito ng aking ama, gulpi ka. Pag pumito na yun. Pag tinawag ako, Sunny Abe's, saan na kayo? Oh, okay pa. Pero pag pumito yun, handa mo na. Eh ngayon, wala kang paglalang, Brother Rex. Nag-uusap yung matanda, bigang sisingit, bigang hingit. May ginalima. Tama ka? Eh, buti kita matagang kalima, 20 na kayo eh. Tama po ba? Kami po before, pag may dumating na bisita, kung dalawa, kasi ang bahay sa probinsya ay merong silong, di ba? Akit kami sa taas, doon sila sa babae. Tapos nakasilip kami doon sa taas, uy, magtira kayo ng Coke. Flakes, at saka Royal. Tapos pagkaalis nung bisita, dahil marami kami magkakapatid, 6 kami sa Saindaring Ina, no? Tabahan ka! Pinabuhay na kayo mo, ngayon hindi eh. Nag-uusap, wala tayong pagkalang. Nag-uusap, may akong Coke. Ano kung bakit pinabayaan naman magulang? Balik tayo sa tama. Mag-agree si Julie. Tama ba, Julie? Lalo sa probinsya. Tapos ang mga baso natin doon, baso ng stop eh. Ayun, stop eh. Di ba na? Mercy, di ba? But, alam nyo, regardless, gusto natin magkaroon ng pagpapala. Gusto natin magpaayos sa ating buhay. Amen? Kaya nga lagi kong tinuturo ito, accurate covenant to God and to the men of God and to the brethren. Amen? Pero huwag nyo kalimutan magulang. Tuloy. Regardless of your social economic position, your parents remain your parents. Burihin mo kung di ako yung pinanganak ng magulang ko. Hindi wala ako dito. Hindi ako nagpastor. Kung hindi ako nagpastor, di wala din kayo. Amen. Diba? Avoid being part of generation that curses parents over despised authority. Tingnan mo yung mga walang Diyos, minumura yung mga magulang. Piyay ka! Patay talaga na. Alam mo, pagka nag-ano ka, makakapagtingin tayo, yung magulang, iyak na yung magulang sa mananood. Yun na yung kinamamatay. Magulang sa anak pero bumulang. Pero wala dito. Amen, mga born na rin na kasi kayo. Pero nabibigyan nyo ngayon. Di ba? Proverbs 30 verse 11 to 12. There are those who curse their parents, and do not bless their mothers. Those are pure in their own eyes and yet not cleansed of their fear. Amen? Honor is the key to divine possibility. 5 minutes na lang. Honor is the key to divine possibility. Ano daw sabi niya? God works, raise, and anoints people through men and women. When you honor them, you access God possibility and ano daw? Praise the Lord. Honoring is doing what is right in God's eyes, not just what seems right to you. Nakikinig po ba kayo, Becky? Humans are carrier of God's authority and potential to tap into God's favor. You must honor the vessel He uses. Amen. O, dahil ako yung pastor nyo, glory be to God, glory be to God. Pastor nyo, may mga leader ako nilagay, magaling. Example, pag alas namin ni April John to May 5 kami wala kayo. Yung nilagay namin, kung paano nyo silang nirespect, gano'n yung pag-respect ko sa akin. Nakuha niyo po ba yun? Nakuha niyo po? Same din po ito. Scripture. Amen? Humans are carrier of God's authority and potential to tap into God's favor. You must honor the vessel He uses. Honor leadership and service. The one who guards a fig tree will eat fruits, and whoever protects their master will be honored. Amen? Sino po protected ng master will be honored. Serving God, leaders contributing to their vision and respecting their calling leads to remembrance, promotion, and blessing. Service done with an honorable heart is never wasted and multiplies in unexpected ways, opening doors to the favor and opportunity. Oh, hallelujah, praise the Lord. The principle of reaping through honor. Ano sabi niya? Number 1,
Honor attracts divine remembrance and reward, just Esther. Faithful leads to favor and life and changing result. Aralin niyo po ang buhay ni Esther. Ano? Ayan, hindi ko na po yan tayo touch. Malapit na magtapos. Bear with me. Okay. Honoring and promotion comes to those who positively impact the world through faithfulness, integrity, and honor. Serving with honor align you with God's timing, blessing, and purpose. Wala pa mo muna, Lord. Serving with God's align you. Key principle to embrace. Number 1, honor God, obedience, faithfulness, and generosity. Number 2, honor your parents with respect and gratitude and submission. Amen? Nakapanibago ito. Kapit-pit lang ito. Wala na kayong trabaho. Pero pag ako lalo natuto magawa ng PowerPoint, wala na kayong lalong trabaho. Amen? Yun ang problem lang. Di ba? Kaya sabi ni Iris, huwag naman pastor. Amen? Kasi gusto niyo may trabaho. Totoo yan. The moment may assignment ka, may grace ka. Amen. Tagas mo na ito. The moment wala kang assignment, walang grace. Because the Lord will grace if may assignment ka. Amen? Honor your parents with respect and gratitude and submission. Honor leaders and mentors and vessels of God's authority. Amen. Serve with a heart that seeks blessing, not reward. Understand that honors open doors that arrogance and disrespect close. Yung mga arrogante. Okay? Remember, honor unlocks favor, protection, and divine advancement. Purihin ng Panginoon. To honor God and parents is to align your life with heaven's principle. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go read. This is to honor the blessings multiply, protection manifests, and divine destiny unfolds. Be intentional in your honor and watch how God elevates you beyond expectation. Watch God, how it elevates you beyond expectation. Amen. Galatians 6 verse 6. Read. And those who are taught the word must share all good things with their teacher. Okay? Sinong teacher dito? Ako. Amen po ba? Patagalogin natin. Saan basa? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ano mga gandang bagay? So hindi ito natira ito. Mga gandang bagay. Ano sabi dito? Kasi sabi nila, pastor, sabi kasi sa Bible, tinanggap mo ng libre, ibigay mo din ng libre. Okay, tignan niyo po, basa. Ano sabi dyan? 1, 2, 3, go. Read. The pastors who lead the church should be paid well. Ano sabi? They should receive double honor for faithfully preaching and teaching the revelation of the Word of God. 17, sa top 17, the pastor who lead the church should should be paid well. Binabayaran. Tama? Naginig po ba kayo maigi? Amen. So, meron talagang verse para patungkol dyan. Paid well. Amen. Amen. Ay, isa pang salin. For the scripture, babasa, text. For the scripture, Have taught us, do not muzzle an ox or forbidden to eat while he rises the grain. And also the one who labors deserves his wages. what is the word wages? Magkabayaran. Amen. Amen po ba? Wala. Wala ba? Okay. Labas na. Ang matatang pinuno ng iglesia ay mahusay mamahalak na dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Amen. Lalo na sa masigasig sa pangalan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong usalan ang bibig ng baka habang ito'y bumigit. Ngunit, nasusulat din, dapat lamang bayaran ang manggagawa. Glory be to God. Hindi ko po pinupot ang aking sarili bilang mga baka. Pero yung talata po yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, hanggang dyan na muna. I love you with the love of the Lord. Sa next po ay anointing of oil. Sa next Sunday. Kindly bring your whole family.
pag nagsasabi po ako ito sa inyo ito, this is urgent. Kindly bring your whole family. Why? Because maigi lahat kayo ay inanoint ng oil. What is anointing of oil? Makinig, this empowerment is protection. Kasama niyo pong pamilya, huwag kayong absent. Amen po ba? Medyo marami wala, pero marami pa rin tayo. Tinong puno pa rin. But, in-encourage ko kayo. At kindly magdala kayo ng sarili niyong oil. Hindi ko, makinig, para sabay-sabay natin may pag-pray, may task kay Lord, para magamit ninyo pagka may sakit kayo sa katawan, pwede nyo yun pampahin ninyo. Amen po ba? Okay. Tip, ang oil ay ginagamit sa pagpahid. Papahiran para matanggal yung pahid. Okay, anointing of oil means pahiran ng langis. So kung sino yung papahiran? Yung mga may pahid? Apa. So next natin tutuloy natin dyan. Amen po ba? Sorry dito God. Amen. Okay, sige. Tayo ay tuloy na. Ayan na, tayo tumayo. At mag-worship tayo. Pagwag lang ako dyan. Sino dito kinausap ng Lord? Yes.